Hinimok ni National Security Advisor Secretary Eduardo Año ang Kongreso na palakasin ang batas laban sa espionage o paniniktik sa bansa. Kasunod yan ang pagkakadakip sa isang Chinese at 2 kasabot na Pinoy na gumagamit ng high-tech equipment para makapang-espiya. Nakatutok si Marisol Abduraman. Matapos ang pagkakadakip ng Chinese national, umano'y naniniktik sa ilang base militar, opisina ng gobyerno, vital installations maging mga mall, lalo raw tumindi ang duda ng Armed Forces of the Philippines. If we look at the entire expanse of the country, covering the different instruments of national power, and start connecting the dots, there seems now to be a deliberate and calculated move to map out the country by a foreign power. Hindi raw kasi ito ang unang beses na may Chinese national na nahuli sa paniniktik. Idagdag pa dyan ang underwater drone na na-recover kamakailan na pang-5 insidente na raw, pati na ang mga pagkakaaresto sa ilang dayuhang may peking ID at birth certificate, tulad sa kaso ni dismissed Banban Tarlac Mayor Alice Guo. Nakababahala nga raw ang mga gamit na nakuha mula sa nadakip na Chinese national. High precision topographic mapping and 3D modeling of military installations and critical infrastructures. So kasama nga dito yung camps natin, even yung mga malls. They utilize their equipment to map and survey critical infrastructures and strategic areas to include military installations, ports, malls, communications grids, energy grid, and major seaports and airports covering major routes from the northernmost point of Luzon down to the Bicol region. Pero nang tanungin kung nasa likod ng mga insidente ito ay ang China, ayon sa AFP. I do not want to speculate on anything. We base our statements on facts. Ayaw naman daw ng AFP na mag-cause ng alarm, pero nananawagan sila sa publiko na maging mapagmatsyag at agad i-report sa kanila ang mga kahinahinalang kilos. Sa gitna nito, hinimok ni National Security Advisor Secretary Eduardo Año ang Kongreso na palakasin ang batas laban sa espionage. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras.